Lumaki si Elena sa isang payak ngunit masayang pamilya sa probinsya. Anak siya ng isang mangingisda at isang tendera sa palengke. Bagamat salat sila sa material na bagay, hitik naman sa pagmamahal at pag-aaruga ang kanilang tahanan. Sa murang edad, natutunan niyang pahalagahan ng mga simpleng bagay. Ang amoy ng bagong lutong kanin, ang init ng yakap ng kanyang ina, at ang ngiti ng kanyang ama. Bata pa lamang nang mangarap siyang magkaroon ng sariling pamilya. Isang pamilya ring puno ng pagmamahalan, respeto, at pangunawa. Kaya nang makilala niya si Marco, isang binatang tagabayan na may angking karisma at yaman, naniwala siya na natagpuan na niya ang katuparan ng kanyang pangarap. Nakilala niya si Marco sa isang pistahan sa bayan. Sa unang tingin pa lamang, tila ay nahulog na ang loob niya sa matamis nitong mga ngiti at sa mga ginoong asal. Hindi nagtagal, niligawan siya ni Marco. Hindi nag-akse ng panahon ng binata sa pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal. Mga bulaklak tuwing umaga, matatamis na sulat kamay, at mga pangakong puno ng pag-asa. Elena, bulong ni Marco isang gabi, habang sila'y nakaupo sa tabing dagat. Pangako ko, ikaw lang ang mamahalin ko, at hindi kita pababayaan, kahit ano pa ang mangyari. Sa mga salitang iyon, nabuo ang desisyon ni Elena. Kahit pa may kaba, kahit pa may mga bulong ang kanyang mga magulang na mag-ingat, pinili niyang maniwala, pinili niyang sumugal sa pagmamahal. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpakasal na nga sila. Isang simpleng seremonya ngunit puno ng saya ang naganap sa simbahan. Sa suot niyang lumang wedding gown na hiniram niya sa isang kapitbahay, kumikislap si Elena sa saya. Sa isip niya, ito na ang simula ng panghabang buhay na kaligayahan. Pagkatapos ng kasal, dinala siya ni Marco sa lungsod, sa malaking bahay ng pamilya nito. Dito ay unti-unting nag-iba ang lahat. Sa unang araw pa lamang, ramdam na niya ang malamig na pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Marco. Ang biyanan niyang si Senyora Beatriz, isang matapang at matapobreng babae, ay walang pag-aatubiling ipinaramdam sa kanya na siya ay isang tagalabas at mahirap lamang. Ay anak, bakit naman yan ang pinili mo? Probinsyana, walang alam sa buhay lungsod. Saad ng senyora habang nakataas ang kilay. Idinaan na lamang na Elena sa ngiti ang lahat. Umaasang maabot rin niya ang loob ng pamilya ni Marco. Ngunit hindi yun nangyari. Sa halip, araw-araw niyang pinapasa ng mabibigat na gawaing bahay. Hindi pa man natutuyo ang pawis niya sa paglalaba, naroon na ang utos para maglinis ng buong bahay. Hindi pa siya nakakahinga mula sa pagluluto. May isa na namang utos na kailangan niyang sundin. Elena, ang dumi ng sahig ko. Linisan mo yan ha. Elena, anong klaseng adobo yung niluluto mo? Walang lasa. Elena, pitpitin mo nga yung mga gamit ko sa itaas. Hindi lamang sila basta nag-uutos. Madalas ay may kasamang insulto. At kapag dumating si Marco, tila isang ibang mukha ang pinapakita ng pamilya nito. Magiliw, babait, at puno ng pagmamalasakit. Si Marco naman, tila bulag sa lahat ng nagaganap. Busy lang sila mahal, wika ni Marco, nang minsang maglakas loob si Elena na ikwento ang naranasan niya. Sanayan lang yan, sa kapamilya ko sila. Baka busy lang talaga sila. Napakagat-labi na lamang si Elena. Ayaw niyang maging dahilan ng alitan ni Marco at ng pamilya nito. Kaya pinili niyang manahimik na lamang. Pinili niyang tiisin. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang pagdurusa.
Madalas ay late nang umuwi si Marco. Palusot niya, overtime siya sa trabaho. Merong mga meetings. Minsan, hindi na siya umuwi talaga sa bahay. At sa bawat pagbabalik, amoy alak si Marco. May bahid ng lipstick sa kwelyo ng polo o kaya naman ay may mga text message na mabilis nitong itinatago sa cellphone. Isang gabi, habang nag-aayos si Elena ng mga damit ni Marco, may nadulas na cellphone mula sa bulsa nito. Nabuksan niya ang mensahe. Isang mainit na usapan sa pagitan ni Marco at ng isang babae. Hindi niya napigilan ang luha na dumaloy sa kanyang mga mata. Subalit nang kumprontahin niya si Marco ay napagalitan pa siya. Anong karapatan mong mangialam sa cellphone ko Singhal ni Marco. Wala kang tiwala. Baka ikaw ang may ginagawa. Nasaktan si Elena sa sinabi nito. Hindi lamang sa akusasyon, kung hindi sa pagkakaalam niyang unti-unti siyang nawawala sa puso ng lalaking pinangakuan siyang hinding-hindi pababayaan. Minsan, isang gabing malakas ang ulan. Habang naglalabas siya ng maruming sapatos ng kapatid ni Marco, napaupo siya sa malamig na sahig. Basang-basa ang kanyang damit. Nanginginig sa lamig. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ganito lang ba ang magiging buhay ko? Tanong niya sa sarili. Hanggang kailan ko titiisin ang lahat ng ito? Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, pinanghawakan pa rin niya ang pag-asa. Pag-asa na balang araw, babalik ang dati niyang mahal na si Marco. Nababalik ang pagmamahal nito, na mararamdaman niyang muli kung paanong maging asawa at hindi lang isang katulong sa sariling tahanan. Hindi niya alam na ang lahat ng pagtitiis niya ay mauuwi sa isang gabing magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at pati na rin ang kanyang puso. Dumating ang gabi na hindi niya na kayang ipikit pa ang kanyang mga mata sa kabila ng pagod at paghihirap. Halos lumalaban ang kanyang katawan sa sakit at hapdi ng damdamin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit tila ba naglalaro sa kanyang isipan ng hinala. Makakurot ng katotohanan na matagal na niyang itinatanggi sa sarili. Si Marco ay muling hindi umuwi. Hindi siya nagpaalam. Wala man lang tawag o ni text. Busy lang siya. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. May trabaho lang siyang kailangang tapusin. Ngunit sa puso ni Elena, alam niyang hindi na ito ang katotohanan. Lumipas ang magdamag. At sa bawat tiktak ng orasan, parang unti-unting nauupos ang natitira pa niyang tiwala kay Marco. Hanggang sa may narinig siyang bulungan mula sa kabilang kwarto. Ang kwarto ng kanyang bayaw. Nako, nakita ko si Marco kanina. Kasama si Lisa sa bar. Hindi pa raw umuwi. Sabi nga parang magkasintahan Si Lisa, isa sa mga sekretarya sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Marco. Ang parehong babae rin ang minsang ipinakilala sa kanya. Si Lisa nga pala. Kasamaan ko sa trabaho. Wika pa noon ni Marco. Hindi na nakatiis pa si Elena. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pinipigil ang pag-agos ng luha. Hindi siya pwedeng manatiling bulag. Hindi siya pwedeng manatiling bingi. Kaya naman nagdesisyon siya. Bibisitahin niya ang kumpanya ni Marco kinabukasan. At kinabukasan nga, ay maaga siyang nagbihis. Suot ang simpleng blusa at palda. Sinabayan niya ang agos ng mga tao sa kalsada. Sa kamay niya, mahigpit na hawak ang maliit na pitaka na halos walang laman. Ang tanging baon niya lamang ay ang tapang at determinasyon. Pagkarating niya sa building kung saan naroon ang opisina ni Marco, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pero pagpasok pa lamang niya sa loob, agad na siyang napansin ng receptionist. Good morning, ma'am. Sino po ang hinahanap niyo? Si Marco Alvarez. Sagot niya ng marahan.
Tinignan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Halatang hinuhusgahan ang kanyang ayos. Mukhang nasa meeting po siya ngayon. Sabi nito. Pero baka gusto niyong maghintay, ma'am. Tumango si Elena. Bagamat ang kaba ay parang mga tambol na umaampas sa kanyang dibdib. Hindi naglaon. Habang nakaupo na siya sa may waiting area, napansin niya sa kabilang hallway ang isang pamilyar na lalaki. Si Marco. At ang isang babaeng nakasandal sa kanyang balikat. Ito ay si Lisa. Dahan-dahan silang naglalakad papalabas ng opisina habang nagtatawanan. Halatang walang iniintinding mundo. Parang bombang sumabog sa dibdib ni Elena ang tagpong iyon. Napapikit siya sa upuan. Pinipilit pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi na siya nakapaghintay pa. Sumunod siya sa kanila. Naglalakad siya sa distansyang sapat para hindi siya mahalata. Lumabas nga ang mga ito ng kumpanya habang siya'y nananatiling nakasunod lang. Nakapasok sila sa isang maliit na motel, ilang kanto lamang ang layo. Hindi na kinailangan ni Elena ng paliwanag. Ang pagsasama nila roon ay higit pa sa sapat na patunay. Dahil doon, ay pumatak ang mga luha ni Elena sa kalsada. Hindi niya alintana ang mga taong dumaraan. Hindi niya alintana ang putik sa kanyang sapatos. Ang tanging naririnig niya lamang ay ang pagdurog ng kanyang puso. Pera-perasong nawawasak bawat hakbang. Gabi na nang bumalik si Marco sa bahay. Formal siyang humarap kay Elena. Waring walang kasalanan. Pasensya ka na, mahal, ani Marco, habang binababa ang kanyang bag. Pagod ako. Ang daming meetings kanina. Tahimik lamang si Elena at hindi sumagot. Tumingin si Marco sa kanya. Tila ba nagtataka? Oh, bakit ganyan ka makatingin? Tumayo si Elena. Hawak-hawak ang cellphone na ginamit niya upang kunan ng larawan sina Marco at Lisa habang magkasama papunta sa motel. Pinakita niya ito kay Marco, ang ebidensya ng pagtataksil. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Datulala lamang ito at nanlaki ang mga mata. Ganito ba ang sinasabi mong pagmamahal, Marco? Bulalas ni Elena, nanginginig sa galit at sakit. Ganito ba ang pangakong hindi mo ako pababayaan? Umiling si Marco. Nagtatangkang agawin ng cellphone mula sa kanya. Pero mabilis na umatras si Elena. Wala kang karapatan. Sigaw niya. Wala kang karapatang ipaliwanag pa ang kasinungalingan mo. Narinig ng buong pamilya ni Marco ang iskandalo. Isa-isa silang lumabas ng mga kwarto. Si Senyora Beatriz, ang mga kapatid ni Marco, at pati na rin ang mga katulong. Nagsimulang magsalita si Senyora Beatriz. Ano ba yan, ha, Elena? Bakit gumagawa ka ng eksena? Sigaw ng biyanan niya. Ikaw naman ang may kasalanan. Dagdag pa ng isang kapatid ni Marco. Kung naging mabuti kang asawa, hindi sana naghahanap ng iba si kuya. Parang binuhusan ng asido si Elena sa mga salitang iyon. Hindi pa sapat na siya ang pinagtaksilan. Siya pa ang sinisisi ng mga ito. Luminga siya sa paligid. Walang ni isang tao sa pamilya ng kanyang asawa ang kumampi sa kanya. Wala ni isang nagtanggol sa kanyang karapatan, sa kanyang pagkatao. Parang merong naputol sa loob ni Elena sa mga oras na yon. Hindi na siya iiyak pa. Hindi na siya magmamakaawa pa. Pumalatak siya ng ngiti. Mapait ngunit puno ng determinasyon. Simula ngayon, Bulong niya. wala na akong aasahan sa inyo. Iniwan niya si Marco at ang buong pamilya nito sa sala, habang siya'y tumungo sa kwarto nila upang kunin ang ilang mahalagang gamit. Isang maliit na bag ang kanyang bitbit. Dala ang lahat ng natitirang dignidad na meron siya. Habang naglalakad siya papalabas ng pintuan ng bahay na yon, isang bagay ang malinaw sa kanyang isipan.
Hindi ito ang katapusan niya. Ito ang bagong simula ng kanyang pagbangon. At balang araw, sa harap ng mga umalipos na sa kanya, tatayo siyang taas noo, hindi bilang isang alipin, kung hindi bilang isang taong matatag, matagumpay, at hindi kailanman muling magpapagamit. Malamig ang simoy ng hangin habang naglalakad si Elena sa madilim na kalsada. Bitbit ang isang mumurahing bag na puno ng ilang damit at pati na rin mga alaala ng kanyang pagkabigo. Wala siyang ibang pupuntahan. Wala siyang pamilya sa lungsod. Wala rin siyang kaibigang mapagsusumbungan. Tanging ang natitirang lakas ng loob at dignidad lamang ang nagsilbing gabay niya sa gitna ng dilim. Habang naglalakad, isang alaala ang muling bumalik sa kanyang isipan. Ang gabing ikinasal sila ni Marco. Ang matatamis na pangako, ang mga ngiti, ang pag-asa sa kanyang mga mata. Pero paano nauwi ang lahat sa ganito? Paano siya naging isang estranghero sa sariling buhay? Nakarating siya sa isang lumang terminal ng jeep. Naupo siya sa isang sulok. Niyakap ang sarili habang pinagmamasdan ng mga dumaraang sasakyan. Hindi niya napansin ang pagpatak ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi niya namalayang naglalaro na sa kanyang isipan ang tanong na matagal na niyang tinatanggihan. Saan ako magsisimula? Ilang oras ang lumipas bago niya napagdesisyonang bumalik sa kanyang pinagmulan. Hindi sa probinsya, kung hindi sa simpleng pangarap, na noon pa man ay kanya nang gustong maabot. Ang maging malaya, magkaroon ng sariling pangalan, at hindi umaasa sa ibang tao. Naganap siya ng matutuluyan sa isang lumang paupahang kwarto na halos kasya lamang ang isang kama at maliit na lamesa. Doon niya inilatag ang kanyang bag. Amoy amag ang kwarto. May taga sa bubong. Ngunit para kay Elena, ito ay isang simula. Isang lugar kung saan hindi siya minamalit. Hindi siya inuutusan. At higit sa lahat, isang lugar kung saan siya ang may kontrol sa kanyang sariling buhay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Elena na maghanap ng trabaho. Dala ang maliit niyang karanasan sa pagluluto at pag-aalaga ng bahay. Nag-apply siya sa mga karinderya, sa mga laundry shop, at kahit sa mga maliliit na kainan sa gilid ng kalsada. Hindi madali. Ilang beses siyang tinanggihan. Ilang beses siyang minura-mura. Pinagsarahan ng pinto. Pinag-initan dahil sa kanyang simpleng ayos. Pasensya na po, pero puno na kami. Ay nako, pasensya na miss. Kailangan namin may experience. Pasensya na ha, hindi ka namin kailangan. Sa bawat pagtanggi, parang tinutusok ang puso ni Elena ng karayom ng kabiguan. Ngunit sa bawat sakit, ay lalo pa siyang mas tumitibay. Isang araw, napadaan siya sa isang maliit na karenderya sa tabi ng eskinita. May nakapaskil na papel. Nakasulat doon ang mga salitang nangangailangan ng helper, mabilis matuto, at maayos ang asal. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Pumasok siya sa loob at kinausap ang may-ari, si Aling Marites, isang matandang babae na may mabagsik na mukha ngunit mabuting puso. Tinignan siya ni Aling Marites mula ulo hanggang paa. Kayang-kaya mo ba ang trabaho dito? Ha, iha? Maaga ang pasok, gabing-gabi na ang uwi. Minsan, puro pawis at puro sunog ang kamay. Tumango si Elena, mariin ang boses. Kaya ko po. At doon nga nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang buhay ng pagsusumikap, pawis, pagod, at mga luha. Araw-araw ay gising siya ng 4:00 ng umaga para maghanda ng almusal sa karinderya. Siya ang nagwawalis, naglalaban ng mga basahan, nag-aayos ng mga mesa, at minsan pa ngay siya rin ang nagluluto kapag abala si Aling Marites. Hindi biro ang kanyang trabaho. Madalas ay nasusugatan ang kanyang mga kamay sa paghihiwa ng karne,
napapaso sa mantika habang nagpiprito. Minsan, halos hindi niya na maramdaman ang kanyang mga binti sa sobrang pagod. Ngunit sa bawat pagod, nakikita niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang sarili. Mas malakas, mas matatag, at mas determinado. Laging may maliit na sobre si Elena sa kanyang bag. Pinaglalagyan niya ng bahagi ng kanyang maliit na sahod. Hindi niya ito ginagalaw. Hindi niya ginagastos kahit paminsan ay wala siyang makain kung hindi tinapay at tubig lamang. Para sa kanya, ang sobre na iyon ang tigat niya sa pag-angat. Hindi siya mabubuhay lamang sa panghihinayang. Hindi siya mabubuhay lamang sa paghihintay. Hindi siya pwedeng manatiling isang tagapagsilbi habang buhay. Minsang pauwi siya mula sa trabaho, nadaanan niya ang isang maliit na eskwelahan na may nakapaskil na karatula. Libre ang pagsasanay sa culinary arts para sa karapat-dapat na aplikante. Limited slots only. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Parang tinatawag siya ng karatula. Ang pag-ibig niya sa pagluluto, ang matagal na niyang pangarap na itinatago sa likod ng pagdurusa. Biglang nagising siya. Kinabukasan, hindi pagod, nag-apply siya. Kasama niya ang mahigit 30 aplikante. Lahat ay mas bata, mas bihis, at mas may kumpiyansa. Habang nakaupo siya sa isang tabi, ramdam niya ang malamig na tingin ng iba. Parang sinasabing wala siyang karapatang umasa. Ngunit hindi siya umatras. Hindi na siya yung Elena na madaling sumuko. Sa pagsusulit, ipinagluto niya ang mga hurado ng isang simpleng adobo. Ang paboritong ulam ng kanyang yumaong ina. Hindi ito kasing sosyal ng mga putahe ng iba. Ngunit bawat hiwa ng baboy, bawat patak ng suka at toyo, ay may kasamang pagmamahal, pawis at alaala. Nang matikman ito ng hurado, ngumiti ang isa sa kanila. Simple, sad nito, pero merong puso. Ilang araw ang lumipas, isang liham ang dumating sa karinderya. Binuksan ito ni Elena. Nanginginig ang kamay. Congratulations, natanggap ka sa scholarship program para sa culinary arts training. Hindi niya napigilang mapaluha. Ito na ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap. Ito ang unang hakbang patungo sa kanyang paghiganti. Hindi sa pamamagitan ng galit o dahas, kung hindi sa pamamagitan ng sariling tagumpay. Hindi niya na kailangang sumigaw para ipakita ang kanyang halaga. Hindi niya na kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Babalik siya, hindi para magmakaawa, hindi para humingi ng tawad. Babalik siya upang ipakita kung sino ang babaeng minsang itinakwil at kung sino ang babaeng muling bumangon. Ang mga araw ni Elena ay naging puno ng pag-aaral at pagsusumikap. Tuwing umaga, pumapasok siya sa culinary school. Dala ang isang lumang backpack na naglalaman ng isang lumang apron, ilang perasong lapis, at isang notebook na puno ng mga pangarap. Pagkatapos ng klase, dumidiretso siya sa karinderya ni Aling Marites upang magtrabaho, kahit pagod na siya. Hindi madali ang lahat. Minsan, ay nahuhuli siya sa klase dahil sa traffic at puyat. Minsan, nilalait siya ng ilang mga kaklase niya na galing sa mayayamang pamilya. Ang baho naman ang gamit niya. Siguro hindi pa yan naliligo. Nag-aaral ka pa? Magkatulong ka na lang. Ramdam ni Elena ang hapdi ng bawat salita. Pero imbes na gumante, pinili niya na lamang ng umiti. Tinikom ang bibig at patuloy na magpursige. Alam niya, hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa mga taong hindi marunong rumispeto. Ang mga guro naman sa eskwelahan, kahit may pitay napapansin ng kakaibang dedikasyon ni Elena. Siya ang unang pumapasok at huling umaalis sa klase. Kung may libreng oras, nanonood siya ng mga demo ng mga kilalang chef sa YouTube.
gamit ang lumang cellphone niya. Kinukuhit niya sa kanyang notebook ang mga recipe. Pinag-aaralan niya at muling pinaplano kung papaano niya paitingin ng lasa, ang presentasyon at ang bawat detalye ng kanyang pagkain. Elena, Sabi ng isang guro sa kanya isang araw. hindi mo kailangang maging pinakamagaling sa klase, pero ang puso mo, yan ang hindi matutumbasan ng galing lang. Napangiti si Elena sa papuring iyon. Hindi niya yun inaasahan. At higit pa sa papuri, naramdaman niya na unti-unti na siyang nabubuong muli. Pagkatapos na 6 na buwan na walang tigil na training, dumating ang araw ng final practical exam. Magluluto sila ng isang 3-course meal, appetizer, main course, at pati na rin dessert. May mga hurado mula sa mga kilalang restaurant sa Maynila. Ang mananalo sa best performance ay may pagkakataon na makakuha ng internship sa isang sikat na hotel. Lahat ng estudyante ay kabado. Siyempre, hindi rin exempted si Elena. Nanginginig ang kamay niya habang naghihiwa ng mga sangkap. Pero habang niluluto niya ang adobo na may twist ng pineapple glaze at pati na rin gatas, naramdaman niya ang kakaibang kalmado. Para bang kasama na niya ang espiritu ng kanyang ina. Ginagabayan ang bawat galaw niya. Para ito sa sarili ko, Bulong niya. para sa lahat ng tiniis ko. Nang matapos ang exam, isa-isang tinikman ng mga hurado ang kanilang mga putahe. Tahimik lamang si Elena. Nakayuko, pinipigilan ng kabog ng kanyang dibdib habang naglalakad ang mga hurado papunta sa kanyang mesa. Tinikman nila ang kanyang niluto. Wala silang sinabi. Walang umiti. Walang umiling. Pag-alis ng mga hurado, halos gumuho ang mundo ni Elena. Siguro, hindi ko sila napahanga. Sabi niya sa sarili. Makalipas ang ilang linggo, ipinatawag silang lahat sa hall para i-anunsyo ang resulta. Sa isang tinawag ang mga pangalan ng mga estudyanteng pasado. Palakpakan, tawanan, at merong pang mga umiyak sa saya. At para naman sa taong nagpakita ng hindi lamang husay, kung hindi puso sa pagluluto, sabi ng direktor ng programa, ang ating top inter award ay bibigay kay... Tahimik ang buong hall. Elena Cruz. Napanganga si Elena. Parang tumigil ang kanyang mundo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Elena, lumapit ka dito. Tawag ng direktor habang nakangiti. Lumapit nga si Elena. Nanginginig pa rin siya habang tinatanggap ang certificate at ang sulat ng internship offer sa isang sikat na 5-star hotel sa Makati. Habang pinapalakpakan siya ng lahat, kahit ng mga dating nang lalait sa kanya, hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi ito dahil sa karangalan. Hindi dahil sa parangal. Ito ay dahil sa isang bagay na matagal na niyang inaasam-asam, na mapatunayan niya sa kanyang sarili na kaya niya. Hindi nagtagal, sinimulan ni Elena ang kanyang internship. Dito niya unang naranasan ang tunay na hirap ng mundo ng fine dining. Mahigpit ang mga chef, mabilis ang galaw sa kitchen, walang lugar para sa kainaan. Minsan, pinapagalitan siya dahil lamang sa sobrang alat ng sauce o hindi sapat ang luto ng karne. Pero si Elena, siya ay hindi sumusuko. Sa bawat pagkakamali, siya ay natututo. Sa bawat pagod, nagiging mas matatag pa siya. At napansin ito ng head chef na si Chef Mariano, isang kilalang chef sa bansa. May potensyal ka, sabi nito. Isang gabi habang nagkakape, pagkatapos ng kanilang duty. Kung gusto mong magtagumpay dito, kailangan mong gamitin ang sakit at hirap mo bilang inspirasyon, hindi bilang dahilan para sumuko. Tumango si Elena.
Hindi niya kailanman nakakalimutan ang kanyang dahilan. Hindi lamang siya narito para sa sarili niya. Narito siya para ipakita sa lahat ng nangapi sa kanya, sa pamilya ni Marco, sa mismong asawa niya, na ang babaeng kanilang inalipusta noon, ang babaeng kanilang tinapakan at minaliit, ay isa ng babae na hindi kailanman magpapatalong muli. Makalipas ang 1 taon, hindi na lamang basta intern si Elena. Na-regular siya sa hotel bilang isang chef assistant. At hindi lamang yon. Nakatanggap pa siya ng scholarship para sa isang advanced culinary course sa Hong Kong. Mula sa isang babae na tinuturing na walang-wala, ngayon ay isang babae siyang pinapansin, hinahangaan, at higit sa lahat, pinapahalagahan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit na apartment, tinanaw niya ang ilaw ng lungsod mula sa kanyang bintana. Ngumiti siya. Malapit na. Malapit na ang oras ng pagkikita nila ng mga taong nagpabagsak sa kanya. Hindi para sila saktan, hindi para sila lipustahin, kung hindi para ipakita na ang babaeng minsan nilang itinuring na wala ay isa ng babaeng kayang mag-isa, kayang lumaban, at kayang magmahal ng sarili. Isang Sabado ng hapon habang nag-aayos si Elena ng menu para sa bagong event ng hotel, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. "Kamusta ka na, Elena?" Hindi pamilyar ang numero, pero sa sandaling nakita niya ang susunod na mensahe, parang biglang pumalik ang lahat ng sakit na matagal na niyang inilibing. Si Marco ito. Nanginginig ang kamay ni Elena. Hindi niya alam kung papaanong mag-react. Matagal na siyang lumayo. Hindi para itago ang kanyang sarili, kung hindi para baguhin ang kanyang buhay. Pero heto na naman, ang lalaking minsang nangako ng pagmamahal at respeto sa kanya, ay bigla na lamang nagparamdam. Ang lalaking sumira ng kanyang pagkatao. Hindi niya kaagad sinagot ang mensahe. Sa halip, pinatibay niya ang sarili. Inalala niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang gutom, ang pagod, ang mga luhang pinalaya niya sa mga gabi ng pagsusumikap. Hindi na siya babalik sa pagiging si Elena na madaling maloko at maawa. Hindi na siya yung babaeng kayang yurakan. Makalipas ang ilang araw, ay merong tumawag. Hindi niya sinagot noong una, pero nang ulitin ito ng 3 beses, sumuko rin siya at sinagot ang tawag. "Elena, pakiusap. Kailangan ka namin." Halos paluwang sabi ni Marco sa kabilang linya. Hindi sumagot si Elena. Pinakaramdaman lang niya ang boses ng lalaking minsang mahal na mahal niya. "Elena, nagsisisi na ako." Dugtong pa ni Marco. "Ang pamilya ko, nagkahiwa-hiwalay na. Nalugi ang negosyo namin. Wala na akong trabaho. Wala na rin ang kabit ko. Niloko niya lang ako. Pagkatapos ay iniwan na." Tahimik lamang si Elena. "Pwede ba tayong magkita?" "Pakiusap, Elena." Pagmamakaawa ni Marco. Nag-isip si Elena ng malalim. Ito na ang pagkakataon para tapusin ang lahat. Hindi sa galit, kung hindi sa tapang at dignidad. Oo, Sagot niya sa malamig na tinig. makita tayo. Pinili nilang magkita sa isang maliit na coffee shop. Hindi sa mamahaling lugar, kung hindi sa isang simpleng pwesto, kung saan walang makikialam. Pagpasok ni Elena, agad niyang nakita si Marco. Halos hindi niya makilala ang dating asawa. Payat, haggard ang muka. Wala nang kislap sa mga mata. Samantalang siya ay nakaayos ng simple pero elegante. Marangal ang tindig at nagniningning ang mga mata. Parang napahiya si Marco nang makita siya. Hindi makatingin ng diretso. Kahit ang magulang ni Marco na si Aling Clara at Mang Erning ay naroon din. Parehong tila matanda na dahil sa problema. Hindi tulad noon, nataas noo at mapangmata.
Anak, Elena, patawarin mo kami. Mahinang sabi ni Aling Clara. Halos hindi makatingin. Hindi kaagad sumagot si Elena. Umupo siya sa harap nila. Malumanay, hindi nagpapadala sa emosyon. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya ng diretso. Nagpalitan ng tingin ng tatlo. Anak, tulungan mo naman kami, sabi ni Mang Ernie. Wala na kaming bahay. Narimata na ang lahat. Si Marco, wala na ring trabaho. Wala na rin kaming mga pera. Tahimik lamang si Elena. Pinakiramdaman niya ang bawat salita. Bawat pag-amin ng kahinaan na hindi niya naisip na maririnig mula sa kanila. Noon, siya ang humingi ng awa. Ngayon sila na ang nakaluhod sa harapan niya. Elena, sabi naman ni Marco, halos umiyak na ito. Patawarin mo sana ako. Nagkamali ako. Nasaktan kita. Pero ngayon, nakita ko na kung sino ang totoo. Ikaw lang pala, Elena. Huminga ng malalim si Elena. Maraming salitang gustong sumabog mula sa kanyang puso. Lahat ng hinanakit, lahat ng sakit. Pero hindi siya narito para magalit. Narito siya para tapusin ang lahat. Pinatawad ko na kayo. Mahinaong sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Marco at ng kanyang mga magulang. Akala nila iyayakapin sila ni Elena. Babalikan ang nakaraan. Ngunit hindi na siya ang babae ngayon. Pinatawad ko na kayo. Ulit niya. Pero hindi ibig sabihin nun na babalik ako sa buhay niyo. Hindi na ako si Elena na kayang pagsamantalahan. Tumayo siya. Maayos ang postura. Wala akong galit sa puso ko. Pero hindi ko ipagpapalit ang buhay na pinaghirapan ko para lamang sa inyo. Iniabot niya ang isang sobre sa mesa. Wala akong utang na loob sa inyo. Pero bilang respeto sa nakaraan natin, ito ang munting tulong ko. Sa loob ng sobre ay may sapat na halaga para makapagsimula sila ng maliit na negosyo. Hindi para palakihin ang kanilang yaman, kung hindi para mabuhay ng marangal. Tumalikod na si Elena nang hindi lumilingon. Habang naglalakad siya papalabas ng coffee shop, ramdam niya ang paggaan ng kanyang puso. Hindi siya nagiganti sa paraang inaasahan ng marami. Sa galit, sa panunumbat, sa pagiganti ng sama ng loob. Nagwagi siya sa pamamagitan ng pagpapatawad at sa pagpipigil ng sarili niyang kapayapaan. Mula sa pagiging isang alipin sa loob ng tahanan ng mga mapang-abuso, ngayon siya na ang may hawak ng kanyang kapalaran. At wala nang makakabawi noon sa kanya. Sa labas ng coffee shop, sumiklab ang huling sinag ng araw sa kalangitan. Tumayo si Elena, huminga ng malalim at ngumiti. Ito na ang kanyang bagong simula. Hindi bilang asawa ni Marco, hindi bilang utusan ng kanyang biyanan, kung hindi bilang si Elena Cruz. Isang babaeng muling isinilang sa gitna ng sakit at tagumpay. Pagkalabas ni Elena mula sa coffee shop, para siyang bagong panganak sa mundo. Hindi niya inaasahan na ang pagharap sa kanyang nakaraan ay magiging ganito kadali. Hindi dahil madali ang pagpapatawad, kung hindi dahil matagal na pala niyang pinatawad ang sarili niya. Ngayon, ay tuluyan na niyang naiwan ang mabait na kahapon, oras na upang buuin ang kanyang kinabukasan. Sa tulong ng scholarship na nakuha niya, nagpunta siya ng Hong Kong upang mag-aral ng Advanced Culinary Arts. Bago siya umalis, nakatingin siya sa airport terminal. Suot ang kanyang simpleng coat at dala ang isang maleta. Hindi ito mamahalin, pero puno ng mga pangarap. Nasa eroplano pa lamang siya, ay damang-dama na niya na ito na ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay hindi naging madali para sa kanya. Naranasan niyang magsimula ulit mula sa pinakailalim
paghuhugas ng plato, pagpuputol ng mga sangkap, pagtikim ng iba't ibang international cuisines na minsan hindi niya kayang bayaran noon. May mga pagkakataon na iniiwan siya ng mga kaklase niya sa mga group activity dahil hindi siya marunong sa estilo ng luto ng ibang bansa. May mga pagkakataong ring dinadaya siya sa paligsahan ng mga kapwa estudyante na naiinggit sa kanyang dedikasyon. Pero si Elena, hindi siya nagpatalo at hindi siya nagpadaig. Hindi na siya ang Elena na umiiyak na lamang sa sulok at nagtatanong kung bakit siya minamalas. Ngayon ay alam na niya na ang buhay ay hindi laban kung hindi mo'y talalabanan. Makalipas ang 1 taon ng hirap, pagod at walang katapusang pag-aaral, nakatanggap si Elena ng isang imbitasyon. Isang sikat na chef sa Hong Kong, si Chef Anton Yu, ang nagpadala sa kanya ng offer letter. Inimbitahan siya dito na maging junior chef sa sarili nitong restaurant. Hindi makapaniwala si Elena. Dahil si Chef Anton Yu ay isang international icon at siya ay isang dating inaapi-aping misis lamang na ginawang katulong sa sariling tahanan. Pero ngayon ay inaalok ng pagkakataong magtrabaho sa isang world-renowned restaurant. Sa unang araw niya sa restaurant, hindi niya mapigilang mapaluha habang nakasuot ng puting apron na may borda ng pangalan niya. Chef Elena Cruz. Basang-basa sa kanyang uniforme. Tinitigan niya ang sarili sa salamin bago siya lumabas ng kitchen floor. Hindi na siya si Elena na dinuduro-duro, sinisigawan, at minamaliit. Siya na ngayon ay isang babaeng pinaghirapan ng bawat tagumpay. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ng mga kritiko ang kakaibang style ni Elena sa pagluluto. May puso ang bawat putahe, may istorya ang bawat sarsa, may kaluluwa ang bawat tikim. Isang araw, may dumating na magandang balita. Elena, tawag ni Chef Anton. Hawak ang isang sobre. May nagpadala ng liham mula sa Pilipinas. May nag-iimbita sa'yo. Kinuha ni Elena ang sobre at binasa. Isang kilalang event organizer sa Pilipinas ang nag-aaya sa kanya upang maging keynote speaker at guest chef sa isang international food expo. Nagaganapin doon sa Maynila. Muntikan niyang mabitawan ng papel. Hindi lamang siya basta inimbitahan para magluto. Inimbitahan siya upang ibahagi ang kanyang kwento. Nang pumalik siya sa Pilipinas, ibang Elena na ang bumaba sa eroplano. Nakaayos siya ng maayos. Nakasuot ng eleganteng damit. May bitbit na respeto sa sarili at dangal sa bawat hakbang. Hindi siya bumalik para ipagyabang ang tagumpay niya. Bumalik siya upang maging inspirasyon sa iba. Para sa mga katulad niyang minsang inakala ng mundo na walang mararating. Sa event, libo-libong tao ang dumalo. Mga aspiring chef culinary students, mga negosyante, lahat sabik na makilala siya. Pag-akit niya sa entablado, dali-daling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng alaala. Ang ginawang katulong sa sarili niyang tahanan, ang pagkakanulo ng asawa, ang mga panlalait, ang gutom, ang luhang hindi mabilang. Dahil doon ay huminga siya ng malalim. Pagharap niya sa mikropono, ngumiti siya at nagsimula. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elena Cruz. Minsang tinapakan, minaliit, at isinantabi. Pero ngayon, narito ako sa inyong harapan, hindi bilang biktima ng nakaraan, kung hindi bilang patunay na sa tamang pagpupursige, kahit sino ay kayang bumangon. Nagpalakpakan ang buong auditorium. Hindi mapigilan ng iba na maluha habang nakikinig sa kanyang kwento. Lalo na ang mga batang babae na nakikita sa kanya ang sarili nila. Kung kayo man ay pinagtatawanan, minamaliit, o iniwan, dugtong ni Elena. huwag kayong susuko. Huwag kayong magalit sa mundo. Gamitin niyo ang bawat sakit bilang lakas. At higit sa lahat,
Mahalin niyo ang inyong mga sarili. Dahil ang pagmamahal sa sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na tagumpay. Pagkatapos ng kanyang speech, ilang mga tao ang lumapit sa kanya. May isang matandang babae ang humawak sa kanyang kamay at nagsabi, Salamat, Iha. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsimulang muli. Habang nakangiti si Elena, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng parangal o pera. Nasusukat ito sa bilang ng mga pusong iyong nabigyan ng pag-asa. Habang nakaupo siya sa isang sulok ng venue, may napansin siyang 3 pamilyar na mukha mula sa malayo. Sina Marco, Aling Clara, at Mang Erning. Mukhang dusa pa rin ang bumabalot sa kanila. Tinitigan sila ni Elena mula sa malayo. Walang galit, walang hinanakit. Sa halip, isang mahinang dasal ang pinakawalan niya. Patawad at sana makahanap rin kayo ng kapayapaan. Pagkatapos ng matagumpay na event sa Maynila, dumami ang mga alok kay Elena. Ilang kilalang hotel chains ang nagalok sa kanya ng milyong-milyong kontrata upang maging executive chef. May mga publisher din na gustong isulat ang kanyang kwento at gawing libro. Pero sa lahat ng ito, isa lamang ang naging tugon ni Elena. Gusto ko ay magkaroon ako ng sarili kong restaurant. Isang lugar kung saan ang bawat putahe ay mayroong kwento at bawat bisita ay makakaramdam ng pagmamahal. Bumalik siya sa Hong Kong upang tapusin ang kanyang kontrata kay Chef Anton Liu. Sa huling gabi ng kanyang trabaho roon, nilapitan siya ni Chef Anton habang inaayos niya ang huling dessert ng gabi. Elena, sabi nito, alam ko ang plano mo at bilang pasasalamat sa lahat ng naitulong mo sa restaurant, nais kitang tulungan. Iniabot ni Chef Anton ang isang makapal na envelope, isang investment seed money, para sa kanyang magiging restaurant. Hindi makapaniwala si Elena. Ang dating walang-wala, ngayon ay pinagkakatiwalaan na ng mga higante sa industriya. Makalipas ang 6 na buwan ng pag-aasikaso ng mga papeles, business permits, at paghanap ng tamang lugar, sa wakas ay natupad na ang matagal na niyang pinapangarap. Doon sa Makati, ay nagtayo si Elena ng isang maliit ngunit eleganteng restaurant. Casa Elena. Simple ang konsepto. Filipino fusion cuisine na may kasamang personal touch sa bawat putahe. Lahat ng kumakain dito ay para bang bumabalik sa init ng tahanan. Noong opening night, dumagsa ang mga tao. May mga artista, may mga food critic, at may mga simpleng tao na nakabasa ng kanyang kwento at gustong maranasan ang pagkain ng isang babaeng naging simbolo ng pag-asa. Habang pinagmamasdan ni Elena ang restaurant na puno ng tao, hindi niya mapigilang mapaluha. Ito ang bunga ng lahat ng pagdurusa niya. Ito ang dulo ng bawat luhang kanyang iniluha noon. Ngunit higit pa rito, ito ang simula ng isang mas maliwanag na bukas. Hindi lamang para sa kanya, kung hindi para rin sa mga taong katulad niya na nangarap na makatawid sa dilim. Ilang linggo pagkatapos ng opening ng Casa Elena, may dumating na isang grupo ng kababaihan, mga dating kasambahay. Minsang mga inabuso rin ng kanilang amo, ngunit gustong bumangon. Isang babae ang lumapit kay Elena. Ate Elena, Sabi nito, narinig po namin ang kwento mo. Pwede po ba kaming magtrabaho rito? Kahit tagahugas lang po ng plato. tinitigan ni Elena ang mga mata ng mga babae. Nakilala niya ang sarili niya sa kanila. Ang dating Elena na pinapangarap lang noon na mabigyan ng kahit isang pagkakataon. Ngumiti siya. Sige, pero hindi lang paghugas ng plato ang gagawin nyo. Dahil simula ngayon, ay tuturuan ko rin kayong magluto. Napangiti ang mga babae at tuwang-tuwa ang mga ito. Laking pasasalamat nila kay Elena sa kabutihan ng puso nito.
Itinayo ni Elena ang isang maliit na programa sa loob ng kanyang restaurant. Ito ay ang galing sa pagsubok program. Ito ang training ground ng mga babaeng nais bumangon mula sa mapait na nakaraan. Nagbigay siya ng libreng training sa basic cooking, table setting, customer service, at entrepreneurship. Mula sa pagiging dishwasher, umangat ang mga kababaihan sa ranggo. Naging line cook, cashier, barista, at assistant manager. Hindi naglaon, ang ilan sa kanila ay nagtayo rin ng sarili nilang maliit na negosyo. Ang kwento ni Elena at ng kanyang mga scholars ay umabot sa media. Lumabas sila sa magazine covers, talk shows, at maging sa isang documentary na nagwagi ng international award. Hindi lamang siya naging chef, naging tagapagbigay rin siya ng pag-asa. Makalipas ang ilang mga taon mula nang huling makita ni Elena si Marco, nagbago na ng husto ang buhay niya. Hindi lamang sa aspeto ng negosyo, kung hindi sa pinakamahalagang bahagi sa kanyang puso. Ngayon si Elena ay may sarili ng tahanan. Hindi na kwartong pinamahayan lang, kung hindi isang bahay na pinaghirapan niya mismo mula sa kanyang pawis at pagpupursige. Simple ngunit elegante, puno ng mga bagay na nagbibigay saya para sa kanya. Mga libro, halaman, at mga litrato ng mga kababaihang tinulungan niya. Sa bawat sulok ng bahay ay naroroon ang alaala ng kanyang pagbangon at ng kanyang tunay na kalayaan. Isang umaga, habang iniinom niya ang kape sa hardin, may natanggap siyang sulat. Hindi niya inaasahan, ngunit nakasaad dito ang paanyaya, isang community award para sa mga babaeng naging inspirasyon ng bayan. Gaganapin ito sa munisipyo ng kanilang bayan sa probinsya. Hindi niya inaakalang mula sa lugar kung saan siya unang pinahiya, siya rin pala ang kikilalanin sa bandang huli. Nagdalawang isip siya noong una. Ayaw niya nang bumalik pa sa lugar kung saan siya inalipusta. Binabaan ang tingin at ipinagpalit sa iba. Pero habang iniisip niya ito, naalala niya kung sino na siya ngayon. Hindi na siya si Elena na takot, durog at mahina. Siya na ngayon si Elena na buong buo at puno ng pag-asa sa buhay. Dumating ang araw ng pagpaparangal. Nakaputi siyang bestida. Payak ngunit elegante. Nakasandal ang buhok niya. At ang bawat hakbang niya papunta sa entablado ay puno ng dignidad. Samantala, sabay-sabay na nagsitayuan ang mga tao upang palakpakan siya. Naroon ang mga dati niyang kapitbahay, mga kaklase, at kahit mga taong minsang tumalikod sa kanya. Ngunit higit sa lahat, naroon siya, si Elena, ang babaeng hindi kailangang patunayan ng sarili sa sino man. Umakyat siya sa entablado, tinanggap ang parangal, at tumayo sa harap ng mikropono. Tahimik ang buong bulwagan. Tila bawat hininga ay nakatuon lamang sa kanya. Ngumiti siya at nagsimulang magsalita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi po naging madali ang paglalakbay ko para makarating dito. Minsan po akong nabigo, nasaktan, at napagsamantalahan ng mga taong dapat sana'y nagmahal sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, natutunan ko pong patawarin sila. Hindi dahil sa nakalimutan ko na ang sakit. Kung hindi dahil mas pinili kong hindi nahayaan itong maging tanikala sa aking puso. Ang kapatawaran po, hindi ibig sabihin na bumabalik tayo sa nakaraan. Ito po ay pagpili nating maging malaya, maging masaya, maging malaya sa galit, maging malaya sa sakit, at maging malaya sa inanakit. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi makakamit hanggat kinikimkim natin ang bigat ng nakaraan. Napaiyak ang mga taong nakakakilala sa kanya at nakakaalam ng kanyang kwento. Habang patuloy siyang nagsasalita, naroon rin ang buong pamilya ni Marco. Maging ang mga ito ay napaiyak. Pinagsisisihan nila ang kanilang mga nagawa noon kay Elena. Pinahid nila ang kanilang mga luha.
Tila hindi makapaniwala. Sa kabila ng kanilang mga nagawa, walang galit na bumabalot sa puso ni Elena. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit ang mga magulang ni Marco kay Elena. Elena? Mainang sabi ng ina ni Marco. Halos hindi lumalabas ang boses. Maraming salamat ha. At napatawad mo kami sa lahat ng nagawa namin sa iyo. Tinignan siya ni Elena nang may malumanay na tingin. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, marahan at mahinahon. Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng pusong marunong magmahal. Sagot niya bago niya ito niyakap. Isang yakap na hindi kayang magbura ng nakaraan, ngunit yakap ng isang taong mas pinili ang pagmamahal at pagpapatawad kaysa sa galit at pag-iiganti. Si Marco naman ay nanatiling nakatayo lamang at nakayuko. Hindi niya kayang lumapit. At si Elena ay hindi na rin naghintay ng anumang salita mula rito. Alam niyang ang paghilom ng sarili ay hindi nakasalalay sa pag-amin ng nagkasala. Nasa kanya na ang kalayaan. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga tao ay nagpapakuha ng larawan kasama siya, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi na siya si Elena na umaasa ng pagmamahal ng iba para lamang makadama ng halaga. Siya na ang Elena na mahal ang sarili. Sapat, buo at malaya. Pag-uwi niya sa Maynila, naupo siya sa kanyang hardin, pinagmasdan ng mga bituin sa gabi. Maraan siyang pumikit at sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang tahimik ngunit matatag na tinig. Tapos na ang sakit. Tapos na ang paghihirap ko. Ito na ang bagong simula. At mula ng gabing iyon, hindi na siya lumingon pa. Hindi dahil kinalimutan na niya ang nakaraan, kung hindi dahil tapos na siyang matali rito. Si Elena, ang babaeng minsang ginawang katulong, minalit at sinaktan, ngayon ay isang reyna ng kanyang sariling buhay. Sa kwentong ito, ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na hindi sa lahat ng oras ay dapat tayong magtanim ng galit o makiganti sa mga taong nakasakit sa atin. Kung minsan, mas masarap na lang na manahimik at tahimik rin na magpatawad na lang. Iwasan ang mga taong nakasakit sa'yo at mag-focus na lang sa mga bagay na mas magpapa-improve pa sa iyong sarili. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento? Meron rin ba kayong mga kwento na katulad nito? I-comment ka naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.